Agrikultura. Ayun po ang isang mabigat na dagok natin sa agrikultura. Kasi yung mga matatanda pong magsasaka parang ayaw na nilang pumalit. Wala nang makakapalit. Kasi nga po yung mga anak nila nakapag-aral na. Kami naman po magsasaka, hindi naman namin sila pipilitin kung ano ba yung gusto nilang tahakin sa buhay nila. Nagiging problema lang po natin ay talagang ang mga magsasaka pong matatanda, wala na po silang nakakapalit. Nakita po naman natin na wala na tayong makitang bata na nagsasaka. Christian, alam mo ba ang buhay ng isang magsasaka? Pumasok pa sa isip mo na gusto mo itong gantuhan? Ayaw po. Mahirap po eh. Nung araw po, kung akin pong iisipin, sa panahon po noon ay parang mas maginhawa yung daloy ng tubig sa amin. Kasi unang-una sa Angat ay sakop ng Bulacan na kami yung prioridad. Pabago-bago po ang presyo ng mga halaga ng mga gamit namin pataba, mga insecticide, molluscicide. Kaya po yun ang maapekto sa negosyo ng magsasaka. Sa laki ng gastos, hindi man nila mabawing puhunan. Papasokin po ngayon ng bayar yan. At siyempre sa magsasaka, para medyo siguro sa magandang presyo ng lupa, napipili sila ng ibenta. Ang isang problema natin, kasi lalo-lalo sa amin, yung land conversion. Kasi nakikita namin dito, ako sa personally na nakikita ko, sa Municipal Agriculture and Fishery Council Chairman, nakikita ko na yung lupa natin dito ay naku-convert na. So kailan lang merong nabili dito na nasasakupan ng aming irigasyon dito sa kabila ay 6 hectares. Tinatambakan na ngayon at binabakuran. Ngayon may nakatakda pang 35 hectares dun sa lugar na yun na ibinibenta na rin ng mga magsasaka. So yun po yung nakakalungkot. Sa palagay ko po kasi nga po sa akin nga pong pagmamasid, na kami nga pong mga magsasaka ay paedad na ng paedad at nakikita namin sa mga kabataan na nawawala ng hilig tungkol sa pagsasaka. Kasi yung iba po na kabataan ngayon, sanay na sa mga gadget. Nasa nga po nakita namin dahilan dahil katulad nga po nung yung mga magulang nakita nila na hindi makaahon sa hirap dahil sa pagsasaka. Kaya isang bata, talagang hindi yun namin mapilit na sila magsipagsaka rin. Pero kung ang magulang po nila nakita lang tumataas ang antas ng pamumuhay sa pagsasaka, hindi aalis ang isang bata sa pagsasaka. Hindi mo magiging magsasaka? Hindi. Bakit? Hindi ko naman gusto yun eh. Iba yung gusto ko eh. Ang gusto nila, maranasan nila yung maayos na pamumuhay, gusto pang mamasukan sa pabrika. Tsaka karamihan po sa mga bata ngayon konting init lang, nagre-reklamo na. Ang pagsasaka po, hindi stable ang kita. May panahon pong maganda, may panahon namang bagsak. Kasi may mga kalamidad nga po tayong dumarating, lalo daw ngayon, El Nino, La Nina. Yan po mabibigat na kalaban ng magsasaka, yung panahon. Mas sikit pa sa pagsasaka, gusto kong maging future ko. Ganon.
ito yung ating gulamang dagat. So ibig sabihin, ang karaginan, ito ay seaweed na kinukuha natin sa dagat. So karaginan is a food, meaning kung ito ay pagkain, ito ay safe. At yung hormones, enzymes, and minerals na nandoon sa ating gulaman dagat, which is the karaginan, ito ay in-extract at diniscover ng PNRI para gawing plant growth enhancer. So, I am Dr. Lucille Abad. Ako po ay isang career scientist at saka supervising science research specialist ng Chemistry Research Section of the Philippine Nuclear Research Institute. Isang analytical laboratory where normally ina-analyze natin yung mga products such as the karaginan, plant growth promoter, or plant food supplement. Ito po ay isang tinatawag nating polymer. Sa word itself, polymer, poly, ibig sabihin marami, monomer from the word monomer, na pinagdugtong-dugtong siya. Therefore, ito, pinagamitan ng radiation, ang pinuputol-putol niya yung polymer such that magkaroon tayo ng small molecule para pwede siyang pumasok sa isang tanim, and it will enhance the plant growth promoter effect in plants. Siguro, maintindihan nyo, pag sinasabi ko sa inyo, di ba, marami tayong mga patients, cancer patients, na nagsasabi, magpapa-cobalt 60 treatment tayo, o magpa-radiation treatment. So, it's the same principle na instead of tao ang pina-irradiate, ang karaginal ang pina-irradiate natin para maputol-putol yung polymer. So, definitely, hindi ito dangerous. Kasi ang taong pina-irradiate, hindi naman naging radioactive, di ba? So, similarly, ang product na karaginan na inirradiate natin using the cobalt-60 or electron beam, hindi rin naging radioactive. Kaya po ay nandito sa Central Experimental Station ng UPLB. Karaginan, this is really a breakthrough. Actually, karaginan, we usually use this as a food additive. This is very popular. The modified, industrial karaginan is very popular because these are being used in the food industry. Halos wala naman po pagkakabi. Ang pagkakaiba lang po, yung growth nitong palay ay maganda, pati yung mga bunga niya. Kaya makikita nyo naman, hinog na hinog sila. Ganda-ganda na kanilang ng stand nila. Makikita natin yung panicle niya, mahaba, at saka yung pinakabunga niya ay siksik na siksik. Tumaas yung kanilang produksyon ng palay. Yung umaani ng mga 100 kabans, ngayon karaniwan 110 to 120. Kaya nagpapasalamat sila kung na itong karaginan natin ay na-introduce dito sa Pulilan. Nakapag-spray kami ng karaginan ng 3 beses, pero minsan hindi kami nag-spray ng chemical. Ang main objective ng ating karaginan ay hindi lang para maging growth enhancer. As plant nutrition, tinitingnan natin deeper ano pa yung science behind better good nutrition. Kasi sa organic agriculture, sinasabi nila, pagka maganda ang nutrition, maganda rin ang kanyang tolerance or resistance sa pests and diseases. So tinitingnan natin yon. Nasa pamagitan ng karaginan, na masustansyang karaginan, tinitingnan din natin na ang halaman magkakaroon siya ng tolerance sa mga tunggur virus, bacterial leaf blight, at saka sa iba pang mga pesti ng halaman. Nandito po tayo sa isang greenhouse sa Crop Protection Center. Kung saan makikita natin yung
unang mga rice plants na ititest para sa Karajinan. Makikita natin yung 10 days old seedlings to be tested for Tungro disease upang malaman natin kung may resistance na magaganap kapag nisprayan siya ng Karajinan. Ang green leaf hopper ay nagtatransmit ng Tungro virus. Siya ang pinakakalaban ng halaman pagdating sa transmission ng Tungro virus. Ngayon, kailangan nating malaman kung ang Karajinan ba ay nakaka-prevent ng disease nagdadala ng Tungro. Kung wala siya, walang Tungro. Ako po yung parang under ng isang study for mag-evaluate for the bioefficacy of Karajinan sa Tungro diseases po. So far, nakaka-reduce siya ng pagdami ng Tungro resistance. Sinasabi nga nila sa field na mukhang gumagaling yung halaman. Ngayon, kailangan pa natin itong pag-aralan pang mabuti sapagkat pagkakaalam natin, kapag ikaw ay natungro, hindi nagagaling ang halaman mo. Naka-spray na kami, susunod na spraying namin, meron pa rin ulit siya. Susunod na spraying, nakaka-recover na sila. Yung second spraying, halos nakaka-recover na. Wala pa naman pong reports na may biohazard yung Karajinan tsaka environmental issues regarding Karajinan. So, parang mapuprove po namin na environmental friendly po yung application ng Karajinan. The Karajinan, radiation-modified Karajinan for rice really is a breakthrough. One is that it can increase yield to as much as, the average is 15 to 40%, but we have different results with our field trials in Bulacan, where we got at least 65%. So this really has the potential. This really has the potential, a breakthrough product, which can really help our farmer beneficiaries for rice. And we are aiming at also testing it for other crops like vegetables. Sa palagay ko po, ito naman ay talaga naman katanggap-tanggap at kailangan na talaga i-adapt na talaga ng mga magsasaka. I-grab na yung pagkakataon na ikinukuha ng Karajinan. As early as this, we can say that the Karajinan really has the potential to become a really big thing. Kung may chance, kung makakabili pa ako, bakit hindi po? Ewan ko, di ko sigurado eh. Siguro po, opo. Kasi po, yung lolo ko po may lupa rin sa Talavera. Nagpapaani po sila doon. Siguro po kung bibigyan ng pagkakataon, gusto ko pong ipagpatuloy. Siguro pwede rin po. Kasi maganda rin pong pagkaan ng agriculture. Siguro po, iba na lang. Ibang business na lang. Ibang business talaga. Ikaw na. Grab ko na po yung opportunity. Siguro po, tulungan natin, magbigay pa tayo ng programa sa magsasaka para i-encourage natin sa mga bata na kumuha din, kahit na nag-aaral sila, kumuha sila ng mga agriculture na mga courses na may kinalaman sa agriculture. So actually itong araw na to napakahalaga sa amin sa National Crop Protection Center. Ito po yung aming 40th anniversary. So 40 years na ho ang National Crop Protection Center. Ang pinaka-highlights po itong ating Karajinan project na funded ng PICARD DOST. So makikita po ninyo ito, iba't ibang treatments, no? Merong mga abono, yung nabibili yung abono na nilagyan natin ng Karajinan. At ano ang kagandahang magagawa nito sa ating palay para makatulong sa ating magsasaka. Kasi ang NCPC, ang mandate namin, tumulong sa mga magsasaka. Kaya ito yung isa sa highlights natin. Maliban pa roon, ayon sa mga field trials, ang enhancer na ito ay kayang magpatibay ng mga rice stems upang lumaban sa mga matitinding bagyo. Tumaas din ng halos 65% ang ani ng mga magsasakang gumamit nito. Ang proyektong ito ay nagbibigay ng pag-asa para sa ekonomiya ng Pilipinas. Bilang isang mamamayang Pilipino,
Nakikisa ako sa panatang huwag magsayang ng kanin at bigas. Magsasayang ako ng sapat lamang at sisiguraduhin tama ang pagkakaluto nito. Kukuha ako ng kaya kong ubusin upang sa aking pinggan walang matirang kanin. Gayun din ang aking gagawin kung may handaan o kung sa labas ako kakain. Ang brown rice o pinawa ay susubukan kong kainin, pati na ang ibang pagkain bukod ng kanin tulad ng saba, kamote at mais. Tuturo ko sa ibang responsableng pagkonsumo na mabigyang halaga ang pagod ng mga magsasaka at ang makatulong na maging sapat ang bigas sa Pilipinas. Aking isa sa puso panatang ito dahil sa bawat butil ng bigas o kanin na aking matitipid ay may buhay na masasagip.